Yun guys, open tayo ng bagong Royji. Itong Royji na ito guys, siya RGEW 1300G. Yan po yung kanyang spec guys. EC nya 1300, dual band gigabit wireless router. Ayan guys, ito yung buksan natin siya. Gagamitin din natin ito guys sa ating piece wifi. Ayan, yan yung kanyang itsura. Yan yung itsura nya. May 5 antena siya. Yan. At mayroon siyang 3 port. Yan. So, ito yung itsura nito guys. Itsura na Royji. So, ngayon, susubukan natin itong gawing outdoor guys. DIY natin. So, dati, yung video ko is nag-DIY po ako ng Royji na EC1 1200G Pro. Yung kadalasang ginagamit natin Royji guys sa ating mga piece wifi. So sa ngayon, susubukan natin ito. Dahil yung aking DIY dati guys, yung unang na video ko is gigabit. 9 giga lang yung labas niyang internet. So ito, i-try kong i-DIY ulit guys. Susubukan natin kung gigabit ba talaga yung lumalabas niya. Meron akong ibang naisip na paraan. Kasi dati yung ginagawa natin is 9 giga lang. Pero which is okay naman siya guys. Success naman. Okay lang siya na 9 giga dahil yung board na ginagamit ko is Orange Pi 1. So yung Orange Pi 1 na board 9 giga lang din yun guys. Kaya saktong-sakto lang yun sa Orange Pi 1 yung ating DIY. Pero ito try natin itong i-DIY kung talagang gigabit siya yung lumalabas niya. So ayan, ito yung kanyang mga cable, yung charger niya. Yan, charger niya. So dito, yan. Ito muna natin siya ilagay. Ito guys, ito yung DIY natin na ayan, male at female yung connector na gamitin natin. Ayan siya guys. Ayan, ito siya. Actually guys, ginagamit ko ito sa pag-install ko ng CCTV camera. So sinubukan ko lang siya sa DIY ng mga piece wifi na pang indoor. Ginawa kong outdoor yung malakas na mga router. So pinapakita ko sa inyo guys yung aking mga nalalamang kaalaman doon sa pag-install ko ng CCTV camera, yung mga CCTV, mga IP camera, mga analog camera. So ito guys, i-try natin sa mga piece wifi natin kung gagana siya, para hindi na tayo bumibili ng tawag doon DC cable with data. Meron kasing DC cable with data guys. So ito hindi na tayo bibili dahil mahirap. Sa online pa tayo bibili ng DC cable data. So ito naman pwede nating mabili ito sa, meron kasing bilihan dito sa amin guys.
Kaya hindi na ako mahirapan bumili pa sa online Shopee, sa Lazada, yan, ganun. So dito na ako bumili kung mag-success ito. Ayan, umpisahan ko na guys. Yung ginagawa ko dati guys, yan, yung gamit ko, kunin ko lang. Yan. Yung gamit ko, chilyo, may ipot chilyo guys, at saka yung crimping tool. So ito guys, yan. Yan na. Puwat. Babalatan lang natin kagaya ng ginawa natin nakaraan. Ayan. Babalatan lang para kasi yung outdoor na cable guys, siya, matibay siya. Kaya para lumambot, tanggalan natin ang balat, yung pang outdoor na balat. So siguro hanggang, depende na sa inyo guys kung gaano kalayo. Sa akin, okay na ito, isang dangkal at saka kalahati. Yan. So ang ginawa natin dati guys, dating Royji, ang ginawa natin is ganito yung ginawa natin. Itong wire na ito, yan, may dalang wire, blue at saka brown, white, blue at saka white, brown at saka brown. So itong dalawang wire guys, white, brown at saka brown, dito natin ginawang negative, at saka ito yung positive doon sa connector. Yan, sa connector natin ginagawa. So sa ngayon, try natin yan. Yan. Hindi lang natin ilawan dahil pangit yung pag may ilaw. Ang gagawin natin guys, ito yung gagawin ko. So bali yung dito try kong subukan. Subukan natin para hindi naman natin malaman kung hindi natin susubukan. Ang gagawin ko guys, itong blue na cable at saka itong brown, yan, yung brown, yan, ito lang yung gagamitin ko sa power supply. Yan, ito lang gagamitin ko sa power supply. Yan. Ayan, ito lang siya. Ang purpose kasi natin dati guys, kaya ginano natin dahil pag naisip ko kasi guys, pag in case na naputol yung isang wire, meron pa sana tayong backup. Yan. Meron pa tayong backup. Pero sa ngayon, yan. So ingatan lang natin na maayos siya at hindi siya galaw-galaw yung wire para hindi siya maputol. Madali kasi itong maputol guys dahil pure copper po ito. Malambot kasi yung copper guys. Kaya madali siyang maputol. So subukan lang natin ang ginawa ko is subukan ko lang ito. Kung mag-success ba yung gawa natin. Kung malabas ba siya ng gigabit na internet. Hindi siya mapasok. Ayan, higpitan ko lang. Ayan, higpitan ko lang siya. Kaya yung brown niya,
Ito yung gawin nating negative ng ating power supply. Ayan. Ayan siya. Nakikita nyo guys. Nasa na yung linaw ng control ng camera. Ayan. Ayan siya. Bali, hindi ko na sinama yung kanilang wire. Dahil meron akong i-experiment nito. Kung talagang lalabas yung gigabit na internet. So, bali ang gagawin natin guys, yung nakaraan is, ang code natin is 1236. 1236 yung code natin. So, ngayon, ang gagawin natin, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 6 1, 2, 3, 4 6, 7 or 6, 8. Yun yung gagawin natin guys. So, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, ganito guys. Ang gagawin natin is 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 6 8. Yan. 7. So, 7 tayo guys. So, try natin. Yung color, yung coding niya. Ayan, pag-iwalayin ko lang yung wire. Yan. So, ganun pa rin yung ating wiring. 4 na wire. One, 2, 3 5, 6. So 5, 6, 7. So tanggalin natin yung 4 at saka 8. Yan. 4 at 8 yung tanggalin natin. Medyo mahirap ito guys. Pero pagtsagaan na natin para makita natin kung tama yung experiment ko. Kung tama man ito guys. Ayan, 1, 2, 3, 6 7. 1, 2, 3, 5 6, 7. Ayan, tinanggal natin yung 4 at saka 8. Ayan. Ayan, hindi siya nagtukma. Pagtsagaan lang natin. Pagtsagaan lang natin guys. Ayan. So, bali ito guys, experiment lang ito. Wala namang nagtuturo sa atin ito. Bali, ginawa natin experiment lang. Dito, hindi po tayo tumingin sa YouTube or sa anumang Google. Yung experiment ko lang ito guys. Baka sakali maging gigabit yung internet. Kaya mahirap talaga siya guys. Mahirap talaga sundan yung 1, 2, 3, 5 6, 7 na number. Kasi ibakante kasi natin yung ano guys, 4 at saka 8. Yan.
Yan. Yan po siya. So, yan. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ayan. So, masok na po siya. Ayan. Ayan yung ginawa natin. Experiment. Pag hindi pa rin ito mag-success, guys, non-giga pa rin yung lumalabas na internet. Yan, naman ko lang ng kutsilyo dahil yung nasira kasi yung pamputol ng aking crimping tool, guys. Ayan, pass through kasi yung ating UTV cable. So ayan. 1, 2, 3, 5, 6, 7 yung ating. So dito naman tayo sa kabila. Yan. Yan. Dito sa kabila. So dito, guys, sa kabila, yung kanina nagawa natin is nilagay natin yung connector na ganito is female, male. Ito female naman dito. Ayan. So balatan lang natin yung wire. Ayan, balatan lang. Ayan. So, yung ganitong Roji, guys, yan. Nakagawa na ako ng ginawa kong outdoor. Dalawa kasi ito. Ginawa kong outdoor, di ko siya na-videohan. Dahil wala na tayong oras ng video. Dahil minadali na ng customer na ma-deploy yung kanyang piece wifi. So hindi ko napakita. So ito yung ikalawang router. Ipapakita ko na sa inyo, guys. Experiment ko ito. Gawin ko rin itong outdoor. Pero hindi ko na siguro ipapakita sa video, guys, yung pag sit up. Dahil minsan kasi hindi ako maka-sit up. Inutusan ko lang yung aking backup installer. Ayan. So dito, guys, dito kabilang dulo para hindi na tayo masyadong mahirapan. Ayan, kagaya ng pinakita ko sa inyo dati. Isagad na natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Sagad natin dito. Yan. Ingatan lang natin ang wire. Hindi siya basta-basta maputol. Dahil copper lang ito. Madali siyang maputol, guys. Marupok kasi yung copper. Yan. Natin ito. Tingnan lang maigi. Tukma yung kanyang. So, isagad na natin siya. Sagad na natin siya sa 8 wire. Yan.
Ayan, putulin na natin. Ganito yung mag-DIY ng internet guys. So dito, ayan, ditong banda guys, dito natin kunin yung dulo, yung gawin natin power supply. Ayan. So dito natin siya kunin. Ayan, balat na lang para sure ball. Ayan. So ayan, dito guys, ingatan natin ito dahil isa lang yung ating kukunin dito, yung blue lang at saka dalawa, blue at saka brown. So ayan. Ayan po guys. So itong ating mga video guys is based my experience ko po ito. Bago ko ito ginawa guys, sinubukan ko na siya. Kaya hindi na, kung gagayahin man ninyo yung aking video ay success na yun. Mag-success na kayo. Dahil bago ko ito ginawa, sinubukan ko na siya. So ito lang yung ginawa kong first time kasi nag-experiment ako sa gigabit kasi ng giga lang yung dati kasi, pero matagal ko na siyang ginawa guys. Yun, nag-request kasi may nag-request kasi kaya binidyohan ko. So matagal ko nang ginagawa yon, yung ganong style. Lalo na sa mga bindo guys, yung mga nakasolar na bindo, sa mga TP-Link, yung mga 24 volt na antena, mga TP-Link, gaya ng mga TP-Link, pwede yun kuhan nyo ganito yung gawin ninyo. Mapapakita ko sa inyo sa sunod guys, para kasi madalas kasing nasisira yung adapter ng TP-Link, mga TP-Link 225, TP-Link 110. Yan. So, pwede natin i-direct yun. 12 volt. Nagagana kasi siya guys sa 12 volt. Bagaman 24 yung kanyang, pero sa 12 volt gagana yan. So, yan. Papakita ko sa inyo yung ganong setup din. Pagkatapos nito guys, gumagawa ako ng video. Papakita ko sa guys paano siya install. Para, kasi meron sa mga solar kasi, lalo na sa mga isla. Sa mga isla na setup, pure DC kasi, pure DC yung mga setup kadalasan, para magtagal yung battery, hindi siya basta malubat kasi pag may inverter madali lang siyang malubat. So sa mga pure DC, mga solar setup, pwede natin yung gawin guys, yung TP-Link, wala na, tanggalin natin yung kanyang adapter na EC2D, yung PoE adapter niya. Ganito yung gagawin natin. Pakita ko sa inyo guys kung luloob, kung papalarin tayo, meron tayong extrang TP-Link para makakuha kayo ng idea guys na direct DC na siya. Ayan. Yan, putulan ko lang dahil sobrang taas. Yan guys.
Yung positive niya, tandaan nyo guys, kulay blue. Yan. Kung ano yung doon sa kabilang dulo, ganon din sa kabilang dulo guys. Ingatan yung magkabaliktad para hindi masisira yung ating router. Sayang naman kasi pag nasira, baliktad yung polarity. Bawal kasi magbaliktad yung DC guys. Hindi kagaya ng AC na pwede magbaliktad. So ayan. So ganun lang siya guys. So subukan natin. Yan. Saksak natin sa internet. Tapos saksak natin sa Roy J yung router. Yan, saksak natin. Tapos dito guys, yan yung kanyang internet. Ito yung ating ISP guys. Gigabit po ito. Galing sa aking switch hub. Yan, nilagyan ko lang ng coupler. So, ito yung DC ni connector. So, dito natin isaksak guys. Dito. So, saksak ko lang. Yan. Yan, saksak ko lang guys ha. Ayan, nakasaksak na. Yan. Yan, purpose natin yan, no? Yan guys, so, kita ko sa inyo. So, ngayon, dito naman tayo sa Roy J. Yan. So, dito ko ilagay ang Roy J para dito ko sa taas. Para makita nyo guys. Ayan. Ayan. Saksak ko siya. Ayan, saksak ko. Ayan guys. Nag-power up ko si Roy J. Yan. Power up siya. Ayan. So, doon, saksak din natin yung internet port niya. Ayan. Ayan. So, wala kasi siyang kuan guys, wala siyang ilaw. So, iba yung kanyang kuan kasi walang ilaw yun. Wala tayong makikitang ilaw. Pero malalaman natin to guys dahil mag-read ito. Yung indicator na ito. Mag-read. So, since hindi pa natin ito na setting, naka-default pa itong Roy J na ito. Ayan. Naka-default pa siya. So, try natin i-settings yung ating cellphone. Kaya hintayin lang natin nag-boot up si Roy J. Ayan, nag-boot up na siya. Lumalabas ng kanyang SSID. Ayan. So, obtaining siya. So, iset ko lang muna guys. Pause ko muna itong video. Set ko muna sa access point. Yan, iwalay ko yung SSID at yung 2.4G at saka 5G GHz. Ihiwalay ko guys para may isa nating may speed. Ayan. So, pause ko lang muna siya. So, ayan sa guys. Na-settings ko na. Hindi ko na lang pinakita yung settings dahil ganoon naman yung setting niya sa ibang Roy J guys. So, ayan. So, ayan. So, hindi ko pa siya sinubukang mag-speed. So, ang ginawa ko guys, yan. Ubos gaming 1 at saka gaming 2. Yung gaming 2, yun yung 5G. Yung gaming 1 yung 2.4G na GHz. Ito kasi yung request ng customer guys. Palagay siya ng gaming. Pero sinisiparate ko yung kanyang SSID. Ayan. Kung gusto nila ng games, wala tayong magagawa doon guys. Yun yan mga kagustuhan ng mga gustong mag games kasi guys. So ayan, connected na tayo guys. Yan yung Roy J.
green yung ilaw. Kanina nag-red siya. Ngayon green na siya. So subukan natin mag-speed. So ayan guys. So ayan, ubos gaming. Yan, naka-on, ubos gaming. Yan. Ayan, dito natin makikita, malalaman natin guys kung talagang gigabit siya. Ayan. Ayan guys, yun yung speed niya. Ayan. So, hindi talaga siya gigabit. Hindi pa rin siya gigabit guys. Ayan. 9 giga. Pero i-check ko yung test natin ulit. Yan, hindi siya gigabit guys. Yung kanyang internet. Yan. Ayan. O, hindi gigabit yung kanyang internet. So, tingnan natin. Tingnan ko siya guys. Yan. I-post ko lang siya. Tingnan ko yung source ko doon guys. Baka sa source ito. Ayan guys. So, lipat tayo ng ibang source guys. Subukan natin sa ibang source. Parang sa cable ko ito. Subukan ko lang sa ibang source. So dito lang, hanggang dito lang yung aking video guys. Isunod ko lang yung, baka putulin ko na lang nito. O gawa lang ako ng ibang video pang dugtong nito. Kasi lipat ko siya ng si Roy G. Lipat ko ng ibang source. Yan. Baka sa UTV cable ito guys. May UTV cable kasi hindi siya nagbibigay ng talagang 1000 Mbps. So 100 Mbps lang siya. So yan, try natin subukan. Ayan guys, ito lang i-update ko kayo sa dugtong nitong video. Ayan po. Ayan guys, nilipat ko lang ibang source. Ito yung source ko, gigabit po ito. Matagal ko na ito, pang testing ko lang kasi ito guys. Kung pag gawa ko ng Bindo Wi-Fi. Ito kasi yung pagawa ko sobrang kalat guys. Yan, meron pang maraming cellphone na charge. Hindi ko sa nalinisan. So, yan. Dito ko ginagawa yung aking mga bindo pag nag-assemble ako guys. Itong lamisa na ito. So, yan. So, talagang gigabit po siya. Matagal ko na siyang tinitesting. Gigabit po yung kanyang labas. Ito yung kanyang charger ni Roy J. Ayan. Ito yung kanyang connector. Ayan. Ito yung wire niya. So, nilipat lang natin ng ibang. So, ito yung ilaw ni Roy J. Nag-power up na siya guys. Ayan, meron pa supply. Kilita. Alisin na natin. Ayan guys, so try kong i-speed test. Connect tayo sa ubos. Yan, kalagay na ubos. So ayan, connected, automatic siyang connected. So dito natin guys malalaman kung talagang gigabit siya. Ayan. So yan, speed natin. So ayan guys, hindi siya nagbabago. So ganun pa rin yung kanyang app. Yan, ganun pa rin siya. 9 giga pa rin siya. So 9 giga pa rin yung kanyang internet. So hanggang dito lang yung ating video guys. Yung ganitong Roy J. 9 giga lang kasi siya guys. Yung labas niyang pumapasok niyang internet. Yan.
So hanap pa tayo ng ibang paraan. Papakita ko sa inyo guys sa susunod kong video. Makahanap ako ng paraan na maging gigabit yung kanyang internet. Yan. Dahil hindi siya lumalabas ng giga kahit nilagay na natin yung 1, 2, 3, 5, 6, 7 na wire. Yung 4 at saka 8 lang yung tinanggal natin. Ayan. So dapat talaga yung gigabit siguro guys is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yung kanyang wire. So update ko kayo guys sa susunod kong video kung makagawa ako ng gigabit na hindi naman gaano kahirap gawin guys, na madali lang masundan kung papalarin guys, ipagkaloob sa atin yung gigabit. Yan. Yan lang po guys, maraming salamat po at sana huwag kayong magsawang sumusuporta sa aking munting channel guys, dahil pag magkaroon tayo ng sahod man lang, makatulong din tayo sa nangailangan ng tulong kung papalarin guys. Yun yung purpose ng ating channel. So dito guys nag-upload tayo kahit pa unti-unti lang at hindi naman maliit pa kasi yung ating channel guys. Hindi pa na monetize. Sana po suportahan nyo guys na ma-monetize yung aking channel. Marami pa akong i-upload na video. Yan guys. So yan lang po, maraming salamat po.